Minsan ba ay nagtataka ka kung bakit ang ibang mayayaman ay di naman talaga mukhang mayaman? Ito ang madalas na itatanong natin sa ating sarili tuwing nakakakita tayo ng mga milyonaryo o bilyonaryo na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt at pantalon. Nakakatawang isipin na sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang yaman daw ay nangangahulugan na dapat ay may suot kang mamahaling damit, meron kang mga sasakyan at naglalakihang mga bahay. Ngunit kadalasan, yung mga tunay na may pera ay di sumasabay sa ganitong trend. Bakit nga ba? Ito ay tungkol sa perception at misconception natin tungkol sa yaman at sa pera. Nasa isip kasi natin na dapat kapag mayaman ka, ay dapat ipakita mo ito sa mga taong nakapaligid sa iyo sa pamamagitan ng mga material na bagay. Kinondisyon tayo ng society at social media na ang pagiging mayaman ay dapat makasabay ka sa lifestyle ng iba. Pero sa katotohanan, ang pagiging mayaman ay dapat samahan din ng tamang mindset at pagkakaroon ng long-term goals, personal growth, peace of mind at freedom. Freedom na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Ang mga wealthy na tao ay naiintindihan nila ang concept na ito kaya kadalasan ay di sila mukhang mayaman kapag nakikita mo sila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga reason kung bakit may mga mayayaman na tao na kadalasang simple lang at mukhang mahirap. Una, iba ang pananaw nila tungkol sa pera. Para sa kanila, ang pera ay di lang para gastusin o ipagyabang. Instead, ang pera para sa kanila ay kinoconsider nila bilang instrumento upang makapag-invest at makabuo ng generational wealth. Ang focus nila ay kung paano nila bibigyan ng trabaho ang pera nila sa halip na magtrabaho sila para sa pera. Ang mindset na ito ay mula sa pagpapahalaga ng perang pinaghirapan at ang magic ng compound interest. Mas nakafocus kasi sila sa pag-acquire ng mga assets na makakatulong sa kanila para kumita pa ng mas maraming pera kaysa ubusin ang pera nila para lang bumili ng mga liabilities na bumababa naman ang value over time. Naniniwala kasi sila na ang bawat perang itinanim ay pwedeng mamunga na mas marami pang pera depende sa tamang strategy at timing. Ngunit di naman ibig sabihin na di nila ine-enjoy ang perang pinaghirapan nila. Ang pangalawa, mas priority nila ang experiences kaysa sa material possessions. Kadalasan, mas pinipili nila ang mga experience kaysa sa material possessions. Pwedeng ito ay sa pamamagitan ng pag-travel sa ibang lugar o pag-pursue ng kanilang passion. Malalim ang paniniwala nila sa mga experiences na ito at di ito kayang tapatan ng material na bagay. Sa halip na bumili ng mga latest gadgets at mamahaling gamit, mas pinipili nila ang mga experiences na ang moment na ito ay kadalasang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at nagiging treasured memories sa mga taong pangdarating. Di sila interesado na punuin ang kanilang bahay ng mga gamit na mangongolekta lang naman ng alikabok. Instead, mas gusto nilang punuin ang kanilang buhay ng mga memories dahil naiintindihan nila na ang mga experiences na ito ay makakatulong sa kanila na mag-ambag sa kanilang overall happiness at higit pa sa material na bagay. Ang pangatlo, wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mga tunay na mayayaman ay di na nila kailangang ipakita o ipagyabang ang kanilang yaman sa iba. Di sila na-impluwensya ng society na ipangalandakan ng kanilang yaman para lang makita ng mga tao kung gaano sila kayaman at nakakaangat sila sa buhay. Umiiwas sila sa mga ganitong paniniwala sa lipunan. Wala silang pakialam sa sasabihin ng iba kasi confident sila sa kanilang financial status. Naiintindihan nila na di naman talaga nila kailangan ng validation mula sa iba para lang masabi sa sarili nila na mayaman sila. Para sa kanila, ang kanilang yaman ay di isang trophy na dapat i-display kundi isang tool na dapat gamitin. Di ito tungkol sa pag-impress ng ibang tao, kundi ang pagkakaroon ng freedom at security na dala ng pera. Ang pang-apat, naiintindihan nila ang value ng oras. Di tulad ng pera, ang oras na lumipas ay di na kayang ibalik pa. Ang paniniwalang ito ay nakatanim sa isip ng mga mayayaman dahil para sa kanila, ang oras ay ang kanilang valuable asset na di kayang tapatan ng pera. Kadalasan ay mitikuloso sila kung paano nila gagamitin ang kanilang oras na kadalasang ini-invest nila sa mga gawain na magbibigay sa kanila ng mas malaking kita sa hinaharap. Tulad na lang ng pagdagdag ng kaalaman o pagpaplano para sa hinaharap. Kaya di nila uubusin ang kanilang oras sa pag-iisip ng mga susuotin nila sa araw-araw. Kaya naman ang mga mayayaman tulad ni Mark Zuckerberg o Steve Jobs ay kadalasang pare-parehas lang ang damit na gamit nila kasi para sa kanila, mas importante na pag-aksaya ng oras ang mga bagay na magiging productive sila kaysa ubusin ito sa paghahanap ng mga damit na babagay sa kanila.
Naiintindihan kasi nila na ang bawat minuto na inubos sa mga walang kwentang bagay ay mga minutong sinayang na di na maibabalik pa. Ang panglima, importante sa kanila ang privacy. Sa panahon ngayon na halos lahat ng tao ay pilit ipinagmamalaki ang mga bagong biling gamit nila sa social media, ang mga mayayaman naman ay iba mag-isip. Naiintindihan nila na ang privacy ay priceless at ang pagpapakita ng kanilang yaman ay pwede pang maka-attract ng unnecessary attention. Ito rin ay nakakatulong sa kanila upang makaiwas sa mga magnanakaw at sa mga scammer na pilit gagawin ng lahat para lang maambunan ng yaman nila. Ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng peace of mind. Ang pag-maintain ng low profile ay mas ma-enjoy nila ang kanilang yaman malayo sa mata ng ibang tao. Naiintindihan kasi nila na the more na ipinapakita nila ang kanilang yaman, the more na pilit na hahalungkatin, uusisain at mga haka-haka ng mga tao kung saan galing ang kanilang yaman. Para sa kanila, ang kanilang yaman ay di para maging isang topic ng chismis ng publiko. Mas na-appreciate nila ang tranquility na i-enjoy ang kanilang yaman in peace. Ang pang-anim, di nila inuugnay ang kanilang yaman sa mga material na pag-aari. Well, di naman ibig sabihin na di nila gustong i-enjoy ang mga magagandang bagay sa buhay. Ngunit, di nila nakikita ito bilang isang sukatan ng kanilang yaman. Naiintindihan nila na ang tunay na yaman ay hindi sa pagkakaroon ng mamahaling bag o malalaking bahay. Instead, mas kinikilala nila ang kanilang yaman bilang kanilang freedom at security. Ito ay ang mabuhay sa paraan na gusto nila na hindi na problema sa pera dahil alam nila na kaya nilang i-handle ang kahit na anong uri ng financial emergencies na darating sa kanilang buhay. It's about having the freedom to make choices na naka-align sa values nila at hindi dahil sa na-impluensyahan sila ng mga material na bagay. Ang pangpito, mas nakafocus sila sa mga assets kaysa sa liabilities. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman habang ang iba ay hirap pang bayaran ang bill nila sa kuryente? Ang sagot dito ay kung paano nila naiintindihan ang pagkakaiba ng assets at liabilities. Again, ang mga asset ay yung mga bagay na kumikita ng pera para sa iyo o things that puts money into your pocket. Pwedeng ito isang business, rental property o stocks. Ang liabilities naman ay yung mga bagay na umuubos ng pera mo. Maaaring ito yung sasakyan mo, yung pagpagawa mo ng bahay mo, o maaari ding yung asawa mo. Well, joke lang yun ha. Naiintindihan nito ng mga mayayaman kaya minamabuti nilang i-invest na lang ang kanilang pera sa mga assets na makakatulong pa sa kanila para kumita ng maraming pera kaysa bumili naman ng mga liabilities o yung mga bagay na bumababa ang value over time. Mas nakafocus sila sa pagbuo ng matatag na financial foundation na patuloy na lalago over time. Sa kabuuan, ang pagiging mayaman ng isang tao ay hindi lagi nakikita o dapat makita sa kanyang panlabas na anyo. Ito ay mas nakasalalay sa kanilang prinsipyo at kung paano nila itinataguyod ang kanilang yaman. Mahalaga na huwag tayong magpadala sa mga unang impresyon o huwag sukatin ang kakayahan ng isang tao batay lamang sa kanyang panlabas na suot, gamit o itsura. Tandaan na sa panahon ng social media, hindi lahat na nagpapakita ng yaman ay totoo at hindi lahat ng namumuhay na simple ay mahirap. And I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.